barkada ng bayan. Mga ka-vlog, mahilig ba kayo sa mga surprises? Eto, may surprise ako para sa inyo. Ang dami! Guys! Woo! Ano unahin ko? Ang daming magaganda. This is it! Ang daming toys, mga ka-vlog. At sigurado ako, gusto niyo na rin malaman ang mga shiznit na laruan for 2010. With the help of my buddy Brian, hahanapin natin ang mga astiging new toys na yan. Game! Mga ka-vlog, gusto niyo ba makakita ng isang interactive na robot? Aba, ipapakalala ko na sa inyo si Jobot! Si Jobot, ang inyong bagong barkada. Hindi siya basta-bastang robot dahil pabibilibing na kayo with these. He can walk, he can dance, he can fight. Remember how I move, and then move just like me. At higit sa lahat, Put your hand in front of he mine. can talk. Butterfly. Jobot can be controlled by a voice command function o sa pamamagitan ng joystick na matatagpuan sa kanyang kamay. Conversation mode. Yeah. Way to go, Jobot! Pero pati yata ang katigasan ng kanyang ulo. Special feature din niya eh. Dance. Tackle mode. Jobot, I'm talking to you, Jobot. Why don't you listen to me, Jobot? Jobot. Ano ba ang hatol niyo kay Jobot? Okay? Oh, okay na okay! Okay na okay. Kasi pag kinausap niya, matitindihan niya. Goodbye na sa old school na trumpo dahil nandito na ang Battle Strikers. To the next level na bakbakan ng mga trumpo ang Battle Strikers. Dahil ngayon, nasa isang arena na ang mga nag-uumpog ang mga trumpo. Sa pamamagitan ng motorized launchers at magnetic controllers, full control mo na ang speed ng iyong trumpo at pwede mo pang pahintuin ang trumpo ng iyong kalaban. Astig at mas ma-action. Kaya ready, get set, and strike! Bet nyo ba ang Battle Strikers? Okay? Oo, okay na okay. Okay. Kasi meron na ako sa bahay na hindi ko na nilalaro. Kasi nakasasawa na. Kung akala nyo mga kablog makikipag-mini-mini-mini mo sa inyo, aba hindi. Dahil ipapakilala ko na sa inyo ang Air Hog. Air Hogs proudly introduced Zero Gravity Nano. Small but terrible raw ito. Gusto niyang malaman kung bakit? Ang astig dito sa Air Hogs, kahit saan mo siya paandarin, pwede. Katulad sa dingding. Sige, on mo, Brian. Yeah. At syempre, pwede rin sa kisame. Game. Sa loob kasi ng kotse ay may maliit na vacuum fan na umihigop ng hangin sa ilalim. Ibinubuga nito sa magkabilang gilid ng kotse ang hangin na tumutulong sa plastic plates na dumikit sa dingding at kisame. O, di ba? Coolness! Astig ba ang mga datingan ng Air Hog sa inyo? Okay? Oh, okay na okay. Okay na okay. Kasi lumidingit siya. Kasi maliit. Mga ka-vlog, astig magkaroon ng mga bagong toys. Pero dapat maging responsible tayo at dapat i-consider din natin ang budget ng mga parents natin. What's up, vlog? Welcome to Isang Bayan tuwing Sabado morning! Yup! Coming your way dito sa... Go! Super barkada ng bayan. Good morning, mga bata! Hi, Ate Monica. Good morning. Hi, Yoki! May bago tayong laro ngayong umaga. Hulaan ang mahiwagang tunog. Hulaan niyo nga kung ano ito?
Insekto ba to, Ate Monica? Mali! Eh kayo, hulaan nyo nga kung ano ito? Tama! Yan nga ang tunog ng utot! Ano yan, Yoki? Bakit ka riyan umutot? Pero mga ka-vlog, don't blame Yoki. Ang masamang amoy na yon ay galing sa loob ng katawan natin. Kasabay din ito ang pagpasok ng iba't ibang gases tulad ng oxygen at nitrogen sa katawan natin. Habang dinadigest naman ng katawan natin ng food, may ibang gases pa na lumalabas mula rito tulad ng methane na siyang inilalabas ng katawan sa pag-utot. Kaya no worries, normal lang ito. O diba, bad umutot in public. Kaya kung feeling mong lalabas na sila, pumunta sa banyo o sa lugar na walang tao. Problema nyo rin ba ang pag-burp o pagdighay? Don't worry, natural lang yan. Gaya ng utot, ang gases tulad ng oxygen at nitrogen na kasama sa hangin na ating nilalanghap ay kailangan ding lumabas. Kaya nga napapatighay tayo tuwing umiinom tayo ng soft drinks, diba? Tinutulak sila ng ating tiyan pataas, daan sa esophagus at presto. Kaya sa susunod na magbe-burp, laging sabihin, excuse me, samahan mo pa ng konting lambing. Ang bahaging ito ay hatid ng National Burping Association. Ready na ba kayo sa susunod na tunog? Pakinggan nyo! Alam ko na, pintuan ng cabinet. Mali! Eh kayo mga ka-vlog, kaya nyo bang hulaan ito? Tama! Yan nga ang tunog ng nangungulangot. Teka, bakit ba tayo laging may dumi sa ilong? Yung tinatawag nating kulangot. Nagkakaroon tayo nito dahil sa iba't ibang bagay na pumapasok sa ilong natin. Okay? Roll call tayo ha. Alikabok, present. Mikrobyo, present. Fungi, present. At dahil sa mucus na galing sa ating ilong, nagsasama-sama sila at nabubuo. Pero kahit marumi ang ilong natin, hindi pa rin natin basta-basta susungkitin ang daliri natin dahil pwede namang ipasa ang mikrobyo sa iba. Yaki! Bad yan! Kung medyo makati ang ilong at parang may laman, gumamit ka ng tissue o panyo para linisin ito. Okay? This way, hindi na natin mahahawakan ng mga germs na kasama sa dumi ng ilong natin. So paano, Yaki? Magbago ka na, ha? Opo, Ate Monica. Basta kadiri, bad for everybody. Tama! So paano, mga bata? Hanggang sa susunod, paalam! Bago na! Super Barkada ng ba? Practice ako ng practice. May jersey naman ako. May pilay naman ako. Anong gagawin ko ngayong weekend? May solusyon tayo dyan. Ano? Sa pamamagitan ng avatar. Avatar? Ano yun? Halika. Pilay nga pala ako. Ito na ang magdadala sa'yo sa iyong avatar.